Sa mundong ito, walang permanente. Lahat matatapos, lahat mawawala. Pero alam mo kung ano yung pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin? Ito ay ang piliin mo ang maging masaya. At piliin mo kung saan ka talaga tunay na masaya. Para kung matapos man ang lahat, wala kang pagsisisihan. Dahil pinili mo ang tunay na sayo ay magpapaligaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Natatakot ako sa mga nangyayari. Kasi hindi ko na nakakausap si Eman. Ayaw na din niyang kumain. Na kahit subuan ko siya parang wala na din talaga siyang nararamdaman. Gusto ko na nga siyang dalhin sa ospital. Kaya lang, sabi ni Manong, mas makakabuti kung uuwi na si Eman. Kung saan man siya nanggaling. Nakakalungkot man, pero sige, susundin ko si Manong. Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, andito lang kami ni Eman sa silid. Kinakausap ko siya kahit hindi siya nasagot. Eman, pag uwi mo, hahanapin kita kagad. Huwag kang mag-alala. Kasi pagkahatid ko sa'yo mamayang gabi. Bukas aalis na ako kaagad para hanapin ka. At saka, Eman, sana maalala mo pa din ako. Kasi kapag talaga hindi mo ako maalala, naku, kikidnapin talaga kita. At saka Eman, yung larawan natin na magkasama tayo, ipapadala ko yun sa'yo. Para kapag nakauwi ka na hindi mo ako makakalimutan. Eman, basta hahanapin kita ha. Tapos, kapag nakita na kita, ipagpapatuloy na natin kung ano man yung meron tayo. Eman, mahal kita. At kung naririnig mo to, sana huwag mo akong makalimutan. Matapos kong sabihin ang salitang yun, hinalikan ko sa labi si Eman. At matapos ang halik, eto, inayos ko na yung mga gamit ni Eman. Lahat ng binili ko para sa kanya, ipapadala ko. At ang larawan naming dalawa. At ang mabilis na paglipas ng mga oras, hindi ko na talaga kayang mapigilan sa pagsapit ng dilim. Kasama ko si Manong. At si Eman, binuhat ko na siya upang maihatid ko na sa lugar kung saan dadaan siya pa uwi sa kanila. Manong, sigurado po ba tayo sa gagawin natin? Iyo, magtiwala ka. Kaya ito, sa nalalabing oras bago sumapit ang hating gabi, naupo muna ako dito sa labas ng bodega, katabi si Eman. Alam mo, Eman, ang ganda ng buwan ngayon. Bilog na bilog. Napakaliwanag ng buwan, Eman. Pero kapag nakauwi ka na, hahanapin ka agad kita. Pupuntahan ko kaagad yung sinabi mong address mo. At kapag nagkita na tayo,
Naku, yari ka talaga sa akin. Sir, maghahating gabi na po. Dalhin niyo na po dito si Eman. Kaya naman, binuhat ko na si Eman. At ito, nang makarating na kami dito sa harapan ng aparador, tila ba, may naramdaman akong kakaiba sa buong paligid ko. Malamig at malakas ang simoy ng hangin. At maririnig mo ang ingay ng mga tuyong dahon sa labas na parang nagliliparan. Medyo kinikilabutan nga ako kasi ang lamig dito. Parang may mga kakaibang bagay sa paligid namin na di ko naman nakikita. Pero nararamdaman ko. Sir, oras na po. Hating gabi na. Ipasok niyo na po si Eman sa aparador. Binuksan na ni Manong ang aparador. At pagkabukas ni Manong, pareho kaming nagulat sa nakita namin. Isang maliwanag na silid ang nakita namin. Parang panaginip. Pero silid talaga siya. Sir, sige na po. Ihatid niyo na po si Eman. Babantayan ko po ang pintuan para hindi po magsara. Kaya ito, marahan akong pumasok sa pintuan ng aparador. At pagpasok ko, ito, lumabas ako sa isang silid. At paglingon ko, nakita ko yung aparador na nilabasan ko. Hala, ito yung aparador sa bodega. At ito habang buhat ko si Eman, pinagmasdan ko ang buong paligid. Hala, nakita kong ibang larawan ni Eman na nakasabit sa dingding. Ang cute naman. Kaya ito, inihiga ko na si Eman sa maliit na kama. Maliit lang ang silid na Eman. Tapos, ang cute lang talaga. Pero teka, yung kalendaryo niya, bakit ganito? Bakit 2025? Sir, tara na po. Baka makulong po kayo dyan. Kaya ito, nagmadali na ako. Iniwan ko na yung bag na pinaglagyan ko ng gamit ni Eman. At ang larawan namin, ito, inilagay ko sa tabi niya. Para kapag nagising na siya, makita niya kaagad. Tila ba, natutulog lang si Eman sa mga sandaling to. Nakapikit ang kanyang mga mata. Ang cute niya. At bago ako tuloy ang umalis, eto, hinalikan ko yung labi niya. Isang halik na puno ng pagmamahal para lang sa kanya. Eman, pupuntahan kita kaagad. Matulog ka na mahimbing. Hintayin mo ako Dadating ako kaagad. Kaya eto, bumalik na ako kay Manong. At paglabas ko ng aparador, isinara na niya ang pintuan ng aparador. At eto, isinama na niya ako pabalik sa bahay. Manong, bukas, alis na po ako. Kayo na po yung muna yung bahala dito. Sir, wala pong problema. Pero kanina po, nagbago po yung itsura ng batang kasama nyo. Naging parang 20 plus. Tapos kayo naman, parang tumanda ang itsura nung andun kayo sa loob ng isang silid. Manong, hindi na po mahalaga yun. Basta po bukas, alis na po ako. Ay, sige po sir, mag-iingat po kayo Babalik pa po kayo dito. Oo naman Manong, babalik ako dito na kasama siya. Kaya ito, pagka-uwi namin ni Manong, inayos ko na yung mga gamit ko. At ito, nagpahatid na din ako sa sakayan para
Mapuntahan ko na kagad si Eman. So, sorpresahin ko siya pagdating ko. At sana, nagbalik na siya sa dati. Anong nangyayari? May kasama ba ang anak ko sa silid niya? Para kasing may narinig ako nagsasalita. Kaya ito, pinuntahan ko yung anak ko. Baka kasi may kababalagan na ginagawa eh. Kaya lang, pagkabukas ko ng pintuan, aba, nagtataka ako. Bakit iba ang suot ng anak ko? Ngayon ko lang nakita yung mga suot niya. At bakit may bag dito? Kaya binuksan ko. At aba, mga damit ang laman. Maglalayas ba siya? Pero, teka, bakit parang ang lago ng buhok na Eman? Kakagupit niya lang. At ang nakapagtataka, hala, ano to? Bakit may larawan dito? Sino tong kasama ni Eman? Ang sweet nila. Gagi. Barbie ba ang anak ko? Pero, okay lang kung saan siya masaya. Di support lang ako. Pero sana naman huwag siyang maglayas. Kasi bakit may bag dito na puno ng damit ang laman? Babantayan ko na lang siya at baka makalayas. At gusto kong makilala yung lalaki sa larawan. Sino ba to?